as morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at punong-puno ng pag-asang umaga muli kaibigan. Ako ang iyong kaibigan, Ner Caranza, na nagsasabing, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Lamentations 3:22 and 23. Napakabuti ng ating Panginoong Diyos na muli niyang pinahiram sa atin ang buhay na ating taglay ngayong umaga upang i-enjoy po natin at maging pagpapala tayo sa ating mga mahal sa buhay, sa mga taong nakakasalamuhan natin. Ngayong umaga, ako po ay nagpapasalamat sapagkat napasimulan natin ang atin pong pinakaantay na serya ng pag-aaral, Revelation of Hope, at mamayang gabi ay ipagpapatuloy po natin. Sa inyo po na nakinig o nanood, pwede po bang paki-thumbs up diyan sa ating comment section at sana ay nai-share nyo rin po ito sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga kaibigan. Ano po? Para po marami po ang atin pong napaglilingkuran, marami ang napagpapala. Ikaw ay nakikinig dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, at ito ang ating palatuntunang Rise and Reflect, kung saan ay pinasisimulan natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, sa pagbabasa ng Kanyang salita at sa pananalangin. At tayo ay nagpapatuloy sa aklat na ating pinasimulang basahin, ang Genesis chapter 49 na po tayo ngayon, verses 28 hanggang chapter 50, verse 21. Ano po? At mula sa ang Bible Pinoy version, pakinggan niyo po ang sinasabi ng Biblia. Verse 28. Ito ang 12 tribes ng Israel. Ganun nga sila biniles ng tatay nila at isa-isa silang nakatanggap ng blessing na para talaga sa kanila. Tapos binili ni Jacob sa mga anak niya, malapit na akong mamatay at makakasama ko na ang mga ninuno ko. Doon niyo ako ilibing sa kuwebang pinaglibingan ng mga magulang ko, sa bukid ni Ephron na Hittite. Nasa Macpela yon, sa east ng Mamre, sa Kanaan. Binili yon ni Abraham kay Ephron para gawing libingan. Doon nilibing si Abraham at ang asawa niyang si Sarah, pati sina Isaac at ang asawa niyang si Rebecca. Doon ko rin nilibing si Leah. Binili ni Abraham ang bukid sa kuweba na yon sa mga Hittites. After magpili ni Jacob sa mga anak niya, humiga siya at namatay.
Niyakap ni Joseph ang tatay niya. Umiyak siya at kinis niya ito sa pisngi. Tapos inutos ni Joseph na imbalsamuhin ang bangkay ng tatay niya. Inabot yon ng 40 days kasi ganon katagal mag-imbalsamo. 70 days nagluksa ang mga Egyptians. Nung tapos na silang magluksa, sinabi ni Joseph sa mga officials ng hari, "Pakisabi ito sa hari, bago mamatay si tatay, binili niya sa akin na sa Kanaan ko siya ilibing. Doon sa libingang inihanda niya. Please, payagan niyo po akong umalis at ilibing doon ang tatay ko. Tapos babalik ako dito." Sumagot ang hari, "Sige, pumunta ka na doon at ilibing ang tatay mo. Tuparin mo ang promise mo sa kanya." Umalis nga si Joseph para ilibing ang tatay niya. Kasama niya ang lahat ng officials ng hari, pati lahat ng matataas na leader sa palasyo at sa buong Egypt. Kasama din niyang pumunta ang pamilya niya, mga kapatid at lahat ng kamag-anak ng tatay niya. Ang naiwan lang sa Goshen ay ang mga bata, mga tupa, kambing at mga alaga nilang hayop. May mga pumunta ding nakakarwahe at nakakabayo. Sobrang dami nila. Pagdating nila sa isang lugar sa Atad, sa east ng Jordan, umiyak sila ng umiyak. Nilid ni Joseph ang 7 araw na pagluluksa para sa tatay niya. Nung makita ito ng mga taga-Kanaan, sabi nila, "Grabe palang magluksa ang mga Egyptians." Dahil dito tinawag ang lugar na yon na Abel Misraim. Sinunod nga ng mga anak ni Jacob ang inutos sa kanila ng tatay nila. Dinala nila sa Kanaan ang bangkay at nilibing sa kuweba ng Macpela, sa east ng Mamre, doon sa bukid na binili ni Abraham kay Ephron na Hittite para gawing libingan. After niyang ilibing ang tatay niya, bumalik si Joseph sa Egypt kasama ang mga kapatid niya at ang lahat ng mga nakipaglibing. After malibing ang tatay nila, sinabi ng mga kapatid ni Joseph, "Paano kung galit pa sa atin si Joseph at gusto niyang gumanti sa lahat ng masamang ginawa natin sa kanya?" Kaya nagpadala sila ng message kay Joseph at sinabi, "Bago mamatay si tatay, kinausap niya kami. Sabi niya, patawarin mo kami sa mga kasalanan namin sa iyo. Kaya sana mapatawad mo kaming mga servants ng Diyos ng tatay mo." Umiyak si Joseph nung marinig yon. Tapos pumunta sila kay Joseph at nagbow sa kanya, "Nandito kami ngayon, mga alipin mo." Pero sabi ni Joseph, "Huwag kayong matakot. Hindi naman ako Diyos. Oo, masama nga ang ginawa niyo sa akin. Pero binaliktad yun ng Diyos at ginawang mabuti para maraming buhay ang maligtas gaya ng nangyari ngayon. Kaya huwag kayong matakot. Akong bahala sa inyo, pati sa mga anak nyo." Sa sinabing yun ni Joseph, naging panatag sila. Pagpapatawad sa hindi karapat-dapat. Forgiveness and reconciliation are deeply counter-cultural. Hindi yan ang normal sa kultura ng ating lipunan. Sa halip na pagpapatawad, mas gusto nating maghiganti. Pagbayarin sila na nagkasala sa atin. Isinalaysay ng mga huling kabanata ng Genesis ang pagkamatay ni Jacob. Si Joseph at ang kanyang mga kapatid ay labis na nagdalamhati para sa kanilang ama. Iginalang at sinunod din nila ang kanyang kahilingan na mailibing sa lupain ng Kanaan tulad ng nangyari kina Isaac at Abraham. Nakipagkasundo si Joseph kay Faraon na pagbigyan ang kahilingang ito. Sa paghingi ng lugar na ito ng libingan, ipinakita ni Jacob ang kanyang paniniwala at katapatan sa mga pangako ng Diyos kay Abraham. Ang mga kapatid ni Joseph naman ay may pag-aalala at mga pangamba sa pagkamatay ng kanilang ama. Alam nilang ganap na silang nasa kapangyarihan ni Joseph. Naisip nila na siguro ay pinakitunguhan lang sila ng mabuti ni Joseph dahil sa kanilang ama. Nag-aalala sila na baka maghiganti si Joseph ngayong wala na ang kanilang amang si Jacob. Kaya gumawa sila ng plano para sabihin kay Joseph na ang nais ng kanilang ama bago ito mamatay ay patawarin sila ni Joseph. Sa talatang 16 at 17, ganito ang nakasulat. Nagpadala sila ng mensahe kay Joseph na nagsasabi, "Nagbilin ang ama natin bago siya mamatay. Nasabihin sa iyo na patawarin mo kami sa masamang ginawa namin sa iyo. Kaya ngayon, patawarin mo sana kami alang-alang sa Diyos ng ating ama." Nahirapan silang maniwala na kaya silang patawarin o pinatawad na sila ni Joseph
kaya ginamit nila ang alaala ng kanilang ama para manipulahin si Joseph. Tumugon si Joseph sa kanilang pagsusumamo ng may pag-iyak. Sa talatang 17, nang makarating ang mensahe nila kay Joseph, umiyak siya. Sa halip na matawa sa kanila, inaliw niya ang kaniyang mga kapatid sa pamamagitan ng pinakamahalagang mensahe na natutuhan niya sa kanyang buhay. Muli niyang ipinaalaala, kaibigan. Sa talatang 19, sinabi ni Joseph, "Nilalayo ninyo akong saktan, ngunit nilayo ng Diyos para sa kabutihan na maisakatuparan ang ginagawa ngayon, ang pagliligtas ng maraming buhay." Ang pagbebenta kay Joseph ng kanyang mga kapatid ay naging daan upang siya ay madala sa Egypt at mula doon ay gamitin siya ng Panginoon upang maging daluyan ng pagpapala at kaligtasan sa mga tao sa panahon ng tagutom. Napatawad ni Joseph ang kanyang mga kapatid dahil sa kanyang matatag na paniniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Alam niya na sa huli ay tatayo sila sa harap ng Diyos. Alam din niya na kayang tubusin ng Diyos ang kanilang kasamaan at gamitin ito para sa kanyang mabuting layunin. Ang pagpapatawad, kaibigan, ay laging posible lamang dahil sa ating Panginoong Diyos, sapagkat ito ang katangian ng ating Panginoong Diyos. Ang pagiging mapagpatawad ng Diyos ay katangiang hinahangad din niyang maranasan ng kanyang mga anak. Sa Efeso, Kabanatang 4, talatang 31 at 32, ganito ang isinulat ni Apostol Pablo. "Lahat ng pait, galit, puot, pag-aaway at paninirang puri ay inyong alisin, pati lahat ng kasamaan, at maging mabait kayo sa isa't isa. Mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo." Kaibigan, kung naranasan mo at na-appreciate mo ang kapayapaan na iyong natamo dahil pinatawad ka ng Panginoon sa iyong nagawang pagkakasala, ang ganong karanasan ay hindi mo ipagkakait sa taong nagkasala sa iyo. Hinahangad ng ating Panginoon na tayo bilang kanyang mga anak ay maging mapagpatawad sa ating kapwa. Kung paano tayo pinatawad ng ating Panginoong Diyos. Kaibigan, naramdaman mo ba na tinatawagan ka upang magpatawad sa isang taong hindi karapat-dapat na patawarin? Ano ang itinuturo sa atin ng kwento ni Joseph tungkol sa pagpapatawad at tungkol sa kapangyarihan ng Diyos na pwedeng magbago? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang magpadala sa atin pong mga numero, at kayo naman po na nasa Facebook page at YouTube channel, dyan po sa comment section ay pwede nyo pong i-comment. Ang atin pong mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. Sa atin pong masayang pakikinig, akin pong inihahandog sa inyo ang isang napakagandang awiting inawit ni Shine Gabriel Lagrada, Amazing Grace, My Chains Are Gone. Pakinggan po natin ang awiting ito. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now
'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood His mercy reigns, unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow, the sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine. You are forever mine. Purihin ang Panginoon at maraming salamat Doc Shine Gabriel sa napakagandang mensahe ng awit na iyong inihandog sa ating pag-aaral ngayong umaga. Kaibigan, tayo ay dadako sa ating pananalangin at nais kong makasama ka sa paglapit sa ating Panginoong Diyos. Tayo ay manalangin. Mahabagin naming Diyos, kami ay nagsisisi sa aming mga kasalanan at sa hindi namin nagpapatawad na Espiritu. Sa aming mga pagkakabahabahagi, sa aming pagkiling, sa aming kawalan ng pasensya sa isa't isa. Amang Banal, patawarin mo po kami at tulungan na magkaroon ng ugaling mapagpatawad. Buklorin mo po kami bilang isang pamilya. Panginoon, ngayong umaga, akin pong ipinapakiusap ang kahilingan ng ilan naming mga tagapakinig, mga magulang na may mga anak na nagsisipaghanda para sa kanilang board exam. Panginoon, ipinapakiusap ko po na tulungan niyo ang mga kabataang ito, ipagkaloob ang karunungang nagbubuhat sa inyo
tulad ng inyong ipinangako, Panginoon, na ang nagkukulang sa karunungan ay lumapit lamang sa inyo at inyo pong pagkakalooban. Idinadalangin din po namin ang aming mga tagapakinig na ang kanilang mga mahal sa buhay ay nasa banig ng karamdaman. Panginoon, hipuin po sila ng inyong mapagpagaling na kamay upang ang kanila pong may hinang katawan ay lumakas at magkaroon po ng kagalingan. Pagpalain niyo po ang aming mga kaibigan sa buong maghapong ito at maranasan nila ang inyong pag-iingat. Ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po muli sa inyong pagsubaybay dito sa ating palatuntunang Rise and Reflect at akin pong patuloy na inaanyayahan kayo sa atin pong ikalawang gabi ng Revelation of Hope mamaya sa ganap na ikapito ng gabi. Inyo pong subaybayan ang ating natatanging pag-aaral na ito na may pamagat na Revelation of Hope. Magkita-kita po tayo mamaya sa ganap na ikapito ng gabi. At para po sa inyong patuloy na pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos, amin pong ini-offer pa rin sa inyo ang ating Bible Study Guide na Explore. Ito ay mapapasa inyo kung inyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address at contact number. At sa inyo po naman na nakikinig sa mga radyo, ang atin pong mga numero kung saan pwede nyong i-text ang inyong kompletong pangalan at address ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. Kaibigan, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. Ako ang iyong kaibigan, Nar Caranza. Patuloy po kayo makinig sapagkat ihahandog pa namin sa inyo ang mga makalangit na awitin at ang iba't ibang mga programa dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM. God bless. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true.